Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, natapos na natin yung Kitabus Sawm ni Imam al-Bukhari. So yun naman inshallah, yung Kitabu Salatit Tarawih. Yung tungkol naman ito sa Salatut Tarawih. Yung unang bahagi, Babu Fadli Man Kama Ramadana. So tinutukoy dito yung hadith na Man Kama Ramadana imanan wa ihtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dambi. Sino man ang magtaguyod ng mga voluntaryong sala sa gabi ng Ramadan, lalo na yung tinutukoy dito yung qiyam, yung tarawih nga pagkatapos ng Isya o yung tahajjud bago ang Fajar. So, yung gantimpala nito ay kapatawaran sa kanyang mga kasalanan kung ito'y ginawa niya ng may pananampalataya at paghahangad sa gantimpala ni Allah. So kaya ginawa din ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang ito sa kanyang mga pinagkaabalahan. Na yung tarawih ay meron ngang batayan sa sunnah na ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja laylatan fi jawfil layl. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan daw ay lumalabas ng gabi. Tinutukoy dito yung pinupuntahan niya yung masjid. Lumalabas siya ng bahay at pupunta ng masjid. Fasalla fil masjid, at siya ay sa masjid nagsasala. So napagtibay din na sa masjid ginagawa ang salatut tarawih. Wasalla rijalun bisalatihi. At sa kanyang pagsasala sa gabi ng Ramadan, sumasabay sa kanyang ilang kalalakihan. At yung komento dito, taqaddama hadal hadith fi kitabis sala. Nabanggit rin ang hadith na ito doon sa kitabus sala. Wa bainahuma mukhalafatun fil lafz. So, meron lang pagkakaiba ng mga pananalita. Sa iba pang ulat sinabi, patufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ganito yung kalagayan nila kapag gabi ng Ramadan. Nandito sa masjid at merong sasabay sa kanila na kalalakihan. O merong iba nagsasala mag-isa o iba pang mga kalagayan. So hindi pa ito yung katulad ng tarawih na ginagawa natin ngayon na natitipon lang talaga yung mga tao sa masjid na magkakasama na magsala sa likod ng imam. Kasi yung gawain na yon ay nagsimula sa panahon ni Omar radhiyallahu anhu, sa panahon niya, na nagkaroon na ng salatut tarawih talaga sa mga masjid. Na ito yung paliwanag doon sa hadith na alaykum bisunnati wa alaykum bisunnati khulafa'ir rashidina al-mahdiyina min ba'di. Yung hadith, marapat sa inyo na sumunod sa aking sunnah at sa sunnah ng mga ginabayang khalifa pagkatapos ko. Na yung apat na ginabayang khalifa, sina Abu Bakar, Omar, Uthman at Ali, meron silang mga kumbaga ipinapatupad na mga gawain na maaring hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero meron namang batayan. Yung batayan nito ay makukuha mula din naman sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabuhay natin hanggang ngayon. Kasi ang mga yon ay nagiging sunnah. Ang mga yon ay nagiging sunnah na rin. Halimbawa si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hindi naman tinipon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quran sa isang libro lang. Pero si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tinipon niya yung Quran sa isang aklat lang. Sa isang aklat. Actually, suggestion pa yun ni Omar. At nung nag-uusap sila, sabi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, paano daw niya gagawin yung hindi naman ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Natipunin yung Quran sa isang aklat. Kasi sinusulat naman talaga nila noon yung Quran, di ba? Sinusulat nila sa buto ng hayop, sa
bato o sa balat ng puno. Pero hindi talaga siya natipon sa isang aklat lang. Pero nga, sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, oo, hindi niya yung ginawa pero ito ang mabuti. Kasi nga nauubos na yung mga sahaba nung panahon na yun. Naubos ang mga sahaba. Lalong-lalo na yung labanan doon sa Hadikatul Maut, yung napatay ni Wahshi, si Musaylimah al-Kadhab, maraming sahaba ang namatay doon. Lalong-lalo na yung mga nakakabisado ng Quran. Tapos nag-uusap sila kung sinong itatalaga para mamahala sa gawain na yon. So napili nila si Zaid bin Thabit radiyallahu anhu para sa gawain na yon. At hindi naging madali. Sabi nga ni Zaid bin Thabit, yung patagin daw niya mag-isa yung bundok ay magiging mas madali para sa kanya kaysa sa tipunin yung Quran dahil sa matinding pananagutan. Si Omar naman, so masasabi natin na naging bahagi na ng sunnah yung tarawih nang binuhay niya ito. Yun yung masasabi natin sa sunnah na ginawa ng Khulafa'ur Rashidin. Hindi sila nag-imbento ng sunnah. Kundi binuhay lang nila yung isang gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinagyaman pa ito. Kasi walang nangyaring tashri' sa totoo lang. Yung tashri' o pagsasabatas. Kasi nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kompleto na yung batas eh. Kumbaga pinagtibay lang nila ito. Pinagtibay lang nila ito. Kasi Omar, kumbaga pinagtibay niya yung tarawih na gagawin ito sa mga masjid sa likod ng isang imam at sunnah rin. Si Uthman, yung pinaka nakikilala natin na ginawa niya, yung dalawang adan kapag Jumu'ah. Bago pa dumating yung oras ng duhur, mag-aadan na. At kapag dumating ang oras ng duhur, mag-aadan na para sa Jumu'ah at magsisimula na yung khutbah. Yun. At pinaka maiintindihan natin ito doon sa sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu tungkol sa pagiging sunnah ng mga isinabuhay ng mga apat na ginabayang khalifa. Kasi nung panahon ni Uthman yun eh. Merong sahaba. Yun nga si Al-Walid bin Uqbah na lasinggero. Naging gobernador pa nga yun ng Kufa eh. Si Al-Walid bin Uqbah naging gobernador pa siya ng Kufa. Lasinggero yun. Nung nilalatigo na nila si Uqbah, si Ali ang nagbibilang. Si Uthman yung khalifa nun. Pinsan pa nga yun ni Uqbah eh. O half brother pala. Nilatigo nila si Uqbah ng 40. At pinatigil na ni Ali. Si Ali nagbibilang eh. Kumbaga siya yung naging judge nung panahon na yun din. Pinatigil na niya yung, sino ba yung naglalatigo nun? Si Abdullah bin Ja'far yata, yung pamangkin niya. Pinatigil na niya sa 40. Salamat tala. So pinatigil na niya sa 40. Kasi doon sa paglalatigo sa lasinggero, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 yung pinataw niya. Si Abu Bakar 40 din. Si Omar ginawa niyang 80. Dinoble niya kasi siguro nakikita ni Omar parang hindi na tinatablan yung mga lasenggo ng 40. So ginawa niyang 80. Tapos pagdating ni Uthman, binalik na naman sa 40. So sabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, si Abu Bakar naglatigo daw ng 40, si Omar 80, at si Uthman 40, at ang lahat ng yun ay sunnah. Ibig sabihin, pagpapatupad sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun natin siya maintindihan. At hindi sabi ng mga scholar din, yung paglalatigo kasi para sa lasinggero ay hindi had. Hindi siya had. Had ibig sabihin may tukoy na parusa. Parusang kamatayan o ano pa man, paglalatigo para sa chismoso, ganun. Tukoy yun eh. Pero yung parusa para sa lasenggo, ta'zir. Kumbaga merong desisyon yung judge kung paano niya parurusahan yung lasinggero. Kung gusto niya latiguhin, gusto niya pakulong, gusto niyang ano pa man, pwede. So, yun din yung paliwanag nila. Pero sa sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, lahat ng bilang na yun ay sunnah, so yun ay nagpapatibay na binuhay ng mga
Khulafaur Rashidin, yung sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila nag-imbento. Ngayon nililinaw natin ito kasi yung mga ligaw na sekta, lagi nilang ginagawang katwiran yung tarawih sa kanilang mga bidaa. Kasi nang isinabatas daw ni Omar, yun nga wala namang pagsasabatas na nangyari. Matagal nang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tarawih. Hindi lang ito kumbaga na pagtibay. Kasi sa ibang ulat pa nga, kinatatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akalain ng tao na wajib ang salatut tarawih. Kaya yun din. Pero pinagtibay ito ni Omar. At meron pa silang sinasabi pa nga raw ni Omar nang pinagtibay niya yung tarawih, na ito raw ay bid'ah hasanah. Mabuting bid'ah. Kaya ngayon, lahat ng bid'ah na ginagawa nila, tinatawag nilang mabuting bid'ah. Birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra wal Mi'raj, at kung ano-ano pa. Pero actually, yung sinabi na bid'ah hasanah ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, supposing na hindi na, kumbaga, kasi maaring hindi naman niya sinabi talaga yun eh. Pero supposing na sinabi niya talaga yun, hindi yun nangangahulugan na ang tarawih ay magiging katulad ng Maulidun Nabi. Hindi. Kasi yung tarawih, merong direktang dalil mula sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whereas yung Maulidun Nabi, wala. Wala nga silang hadith na pinangahawakan paanong sinelebrate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang birthday. Ang ginagawa lang nilang hadith, nagpapasting si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Lunes at Huwebes kasi Lunes daw siya pinanganak. Ngayon tanong naman sa kanila, sige kung nagpapasting siya kasi birthday niya Lunes, bakit kayo hindi nagpapasting kapag Maulidun Nabi? Ba't kayo nagpa-party? Magpasting kayo, talagang gusto nyong sundin yung sunnah. Magpasting kayo, hindi nagpa-party kayo kung ano-anong pinagagawa nyo. Ginagawa nilang maraming issue kasi na napapaloob o nakapaligid dun sa bid'ah hasanah na yun na sinabi ron ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pero nga supposing na sinabi nga niya talaga yun, hindi ni ibig sabihin na pwede na lang tayo mag-imbento ng kung ano-ano na lang at iugnay natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limbawa ngayong sinasabi nila yung Maulidun Nabi at kung ano-ano pa. Hindi ganun ang tarawih. Ang tarawih, ginawa talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi niya ipinag-utos sa mga tao na gawin. Kumbaga nangyari na lang ito nung panahon ni Omar. Nangyari ito nung panahon ni Omar, alhamdulillah. Kasi nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito nga sa unang hadith, kumbaga kanya-kanya sila ng sala. Pero si Omar, tinipon na niya yung mga tao para sa tarawih, alhamdulillah. Sumunod na bahagi dito sa Kitabut Tarawih. Ito lang usapin ng Laylatul Qadr. Yung usapin ng Laylatul Qadr. At balikan pala natin yung ano pa, yung dito muna sa may naalala akong bigla eh. Yung sa mga bid'ah, yung may tuturing ang anumang gawain bilang bid'ah kapag ito ay lumalabag sa kung paanong ginagawa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kung ito'y hindi talaga ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga dito sa tiyan natin yung mga pamantayan sa bid'ah. So ang bid'ah, ang isang gawain ay bid'ah kapag nabago yung oras ng pagsasagawa nito, paraan ng pagsasagawa nito kung ilan yung bilang, at yung oras, yung paraan, yung bilang, at iba pa na mga pamantayan. Kung doon sa tarawih, yung oras ng tarawih, yun pa rin naman yung oras ng tarawih na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Isya. Yun pa rin yun eh. Yung paraan, ganun pa rin kung paano ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tarawih na kumbaga pinagtibay ni Omar. Tapos yung bilang ng mga rakaah at yung kumbaga bilang ng sujud, bilang ng ruku, ganun pa rin naman ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang nagbago. Walang nagbago sa mga gawain
na yun. Kaya napakalayo na gagawin ng mga tabligo o sino pa man, mga supi. Gagawin nilang dalil yung pagbuhay ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa Tarawih bilang dalil na pwede sila mag-imbento ng kung ano-ano na lang ng mga gawaing pagsamba. Waliyadu billah. Yung sumunod na bahagi dito sa Kitabu Salatit Tarawih, puro may kinalaman na sa Laylatul Qadar. Kasi tayo, nagsasala naman tayo ng Tarawih at yung Tahajjud o Qiyamul Layl upang buhayin ang gabi sa pagsamba na tayo inshallah ay aabutan ng gabi ng Laylatul Qadar na sumasamba. Na hindi lang tayo tulog, inshallah. Kumbaga, abutan tayo na gumagawa tayo ng gawaing pagsamba. Kasi nga, yung Laylatul Qadar, di ba doon sa ayah, Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang Laylatul Qadar, ang gantimpala nito ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Na kung abutan ka ng Laylatul Qadar na nagsasala, ang gantimpala mo inshallah ay sala ng 1,000 buwan. Kung nagbabasa ka ng Quran, ganun din. 1,000 buwan. Kaya, yung mga sumunod na bahagi dito, ay ito na. Kaya nga doon sa hadith, Man kama laylatal qadri imanan wahtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dambi. Sino man daw ang makapagsala sa gabi ng Laylatul Qadar, yung tinutukoy dito yung Tarawih tsaka yung Qiyamul Layl, patatawarin ng kanyang mga kasalanan basta ginawa niya ito ng may pananampalataya at pag-asa sa gantimpala ni Allah. So dito tungkol sa Laylatul Qadar, hindi nga tukoy talaga kailan ito. Hindi ito tukoy. Bagaman may mga nagsasabi ko ito ay 27 na gabi. Kaya nga ibang mga tao. Kumbaga, may kita mo rin talaga paano nila pahalagahan yung relihiyon. Buong taon, wala yun sa masjid. Buong taon. Pero ika-27 ng gabi, punong-puno yung masjid. At makikita mo dun yung mga tao na hindi mo naman nakita kahit kailan na nasa masjid. Hindi mo nakita nagpajar, hindi mo nakita nagduhur. Baring yung iba dun kahit jumu'a, wala. Pero nandun. Ika-27 ng gabi kasi gusto nila ng shortcut papasok ng paraiso. Mabuhay sila buong taon, puro kasalanan, puro pagpapabaya sa relihiyon. Tas biglang isang gabi, andun sila. Yun ay malinaw na. Panggagago kay Allah. May hinahangad nilang linlangin si Allah. Hinahangad nilang linlangin si Allah. Na hindi nila naalala si Allah sa buong taon. Tapos biglang ika-27 ng gabi ng Ramadan, may kipagsiksikan sila sa mga tao sa masjid. Minsan nakakainis pa nga eh. Sinaranasan ko yun sa Saudi, ka-27 ng gabi. Na-late lang ako ng kaunti. Papunta ng masjid. Kasi sila talagang aagahan nilang pumunta doon para sa Tarawih o ano pa man. Punong-puno yung masjid. Wala na mapwestuhan eh. Naranasan mo yung punong-puno yung masjid. Kadang pa lang ng Isya. Ang dami ng tao, di ba? Kano nila kaagad yung mga tao. Ika-27. Tapos pag ika-28, yung mga tao na yun, wala na naman. Hindi mo na naman sila makikita. Hindi mo na naman sila makikita. Next year na uli kung buhay pa sila. So gusto nilang Marami ka pag 27. Ay, ka-27. Maraming gumagawa ng mabuti. Para bang tukoy nila eh. Oo. Tapos pag mamalaki pa nila yun, nabutan ko yung Laylatul Qadar, ka-27. Minsan nga, 1 taon lang na nangyari yun eh. Kukwento nila yun. May kasama kami ng dati sa Islamic Center, diyan sa Quiapo. Tukoy na tukoy pa niya. Sabi niya, nung 1995, naabutan ko yung Laylatul Qadar. Baka mula noong 1995, hindi na siya bumalik din ng masjid. Hindi na siya bumalik uli ng masjid kahit Laylatul Qadar. Wala. So hindi talaga tukoy. Pero may mga hadith na hanga rin daw ito sa huling 7 araw o huling 10 araw o huling 7 gabi pala o huling 10 gabi ng Ramadan. Ibig sabihin bubuhayin yun lahat. Hindi yung mamimili ka lang ng araw o gabi. Sa sumunod na kabanata, Babu iltimasi Laylatil Qadri fi sab'i al-awakhir. Kabanata tungkol sa paghahangad ng Laylatul Qadar sa huling 7 gabi ng Ramadan.
huling 7 gabi ng Ramadan. So dito, yung bilang dito ng huling 7 gabi, kasama na rin dito yung 30. Supposing na 30 yung 30 days yung Ramadan. So ibig sabihin, ang last 10 days ng Ramadan magsisimula sa gabi ng 21. Hindi sa gabi ng 20. Pero dito sa atin, di sa Masjid Balato, gabi pa lang na ika-20, nagtatahajjud na tayo kasi para maubos natin yung Quran. Ganon. Para sa dulo ng Ramadan, inshallah, kung magiging 30 days man yung Ramadan, babalik na tayo ng Suratul Baqarah. Pero kung sa 29, nasa Juz Amma na tayo. Ganun yung ginawa ko nun eh. Kaya maaga tayong Pero okay din naman, wala namang problema. Hindi naman lugi. Hindi naman lugi kung susobra ka ng qiyam sa gabi, inshallah. Sa hadith, iniwalat ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru laylatal qadri fil manam fi sab'il awakhir. Meron daw ilan sa kalalakihan sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinakita raw sa kanilang mga panaginip na ang gabi ng Laylatul Qadar ay nasa huling ikapitong gabi ng Ramadan. Huling ikapitong gabi ng Ramadan. Kumbaga, huling ikapito na hanggang sa dulo. Kumbaga, 7 gabi na sunod-sunod hanggang sa dulo na gabi ng Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang nakikita daw niya sa pananaw niya, ang inyong mga panaginip ay pare-parehong tumutukoy o nagkakaisa na ang Laylatul Qadar ay matatagpuan sa huling 7 gabi ng Ramadan. Kaya sabi niya, faman kana mutaharriyuha falyataharraha fi sab'i al-awakhir. Kaya sino man sa inyo na nagnanais na maabutan niya ang Laylatul Qadar na siya ay nasa gawaing pagsamba, hanapin niya ito sa huling 10 gabi ng Ramadan. Hangarin niya ang Laylatul Qadar sa huling, hindi 10, 7 pala. Itong ulat na ito yung 7 eh. Hanapin niya ito sa huling 7 gabi ng Ramadan. Kasi sa iba pang mga ulat, iba-iba eh. Diba may 10, may 7. Tapos sa iba pang mga ulat, madadaanan pa natin sa odd number na bilang ng gabi. 21, 23, 25, 27, at 29 ng Ramadan. Pero yung mga yon, kumbaga, ang pinangahawakan ng mga tao, yung 27. Kaya 27 pinakamaraming tao sa masjid. 27 pinakamaraming tao sa masjid. Pero pinaka-safe, yung huling 10 gabi ng Ramadan, doon ka na magsikap. Inshallah. Doon ka mag-qiyamul layl, i'tikaf, at iba't-iba pang mga gawaing pagsamba, inshallah. So ito yung tungkol sa Laylatul Qadar. So yung Laylatul Qadar, may mga pa nga eh. May mga ulat tungkol sa yung mga palatandaan ng Laylatul Qadar. Pero mga palatandaan na ito actually, doon sa nababanggit sa mga hadith, mangyayari kinabukasan na. Ngayon, pwede bang panghawakan yun ng Muslim? Pwede, inshallah. Kasi kung binuhay mo naman talaga, tinagoy mo yung mga gawain pagsamba sa gabi bago yung araw o umaga na yun, di inshallah, naabutan mo yung Laylatul Qadar. Kung hindi, kahit makita mo pa lahat ng tanda, kasi nababanggit, diba, kabilang sa mga tanda ng Laylatul Qadar, yung araw daw kapag sumikat, walang mga sinag na ganun. Ano lang talaga siya, bilog na bilog. At iba-iba pa. Tsaka makakaramdam ka rin ng kakaibang kapanatagan. Hindi ka naman nagtarawi o tahajjud nung gabi na yun. Tapos nakita mo yung palatandaan. Anong saysay ng palatandaan na yun? So, pinaka-safe talaga, kumbaga, yung buhayin ng tao ang kanyang mga huling 10 gabi ng Ramadan, inshallah, sa pagsamba ng sagay na abutan siya ng Laylatul Qadar na sumasamba.
na sumasamba, inshallah. Ngayon, paano yan kung yung tao inabutan ng Laylatul Qadr na natutulog? Okay lang, walang problema. Wala man siyang kasalanan. Pero kumbaga malaking kabutihan yung nawala sa kanya. Nawalan siya ng pagkakataon na gumawa ng malaking kabutihan. Para kang ano yan, di ba? May binibenta sa'yo cellphone, tig 20 mil talaga yun. 20 mil. Tapos ngayong araw lang na to, puntahan mo ako sa mga araw na ito, bebenta ko to sa ilang piso. Hindi ka pumunta. Parang ganun, di ba? Makakabit mo yung malaking gantimpala sa pamagitan ng maliit na gawain, hindi mo pa sinamantala. So yung taong natutulog, ano yun, marami siyang panghihinayangan sa mga gabi ng Laylatul Qadr na tinulugan. Yan lang. Pero syempre, muli, yung mga kasalanan nga, kapag may tukoy ng mga banal na araw, banal na lugar, kung ang kabutihan dito ay nadodobling gantimpala, ang pananagutan din sa mga kasalanan na ginawa dito ay nadodoble rin. Laylatul Qadr, tapos nagyoyosi, minom ng alak, o nakikipag-chat doon sa kaklase mo ng grade 10. Siya, kumbaga, mas malaki siyang kasalanan. Hindi naman magiging kasalanan na 1,000 buwan. Pero malaki pa rin kung ihambing sa iba pang mga lugar. Alhamdulillah. Sa ibang bahagi, tutuloy pa natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun ay kukunin nyo, yung euro.